Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2811. Sa banal na bundok ng mga barbaro sa North Sea, naramdaman ng Grand Priest na si Jackson ang isang nakakatakot na aura na tumataas mula sa hangganan. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang aura na ito, may isang semi-immortal bang nawalan ng buhay. Matapos matukoy ang direksyon kung saan nagmula ang shockwave, pinunit niya ang kawalan at naglaho sa siwang. Tanging isang semi-immortal na halimaw lamang ang kayang lumikha ng ganitong nakakatakot na tanawin ng labanan. Kalaunan ay naramdaman ni Jackson ang aura ni Adrian na nagmumula roon. Bilang kaalyado ng Gronde Uno Sacred Land, naramdaman niyang kailangan niyang tumulong. Ngunit sa sandaling tumayo siya, nakita niyang nabalot ng may itim na ulap ang kalangitan sa itaas niya. Ang mundo ay tila nalugmok sa kalungkutan at nagsimulang pamatak ang ulan ng dugo. Ang mundo ay umiiyak, bumagsak ang kanyang kalooban nang makita iyon. Ang mundo ay umiiyak lamang kapag may isang semi-immortal na namamatay. Hindi mabilang na posibilidad ang pumasok sa isip ni Jackson at siya ay labis na nabalisa. Matapos tumayo roon ng ilang sandali, kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabi na, "Gagawin ko ang lahat para mapanatili ang apoy ng Gronde Uno Sacred Land." Sa ibang lugar, sa isang tuktok ng bundok na nakatago sa makapal na ulap, si Daryl ay nasa pag-iisa sa punong himpilan ng Primordial Sacred Land nang maramdaman niya ang pagyanig sa kawalan. Ang mga shockwave ay nagdulot ng malakas na hangin. Pagkatapos ay kumidlat ang mga pulang kidlat sa kalangitan at ang mga batas ng langit at lupa ay gumuho na tila lubhang nalulungkot. Naramdaman ng lahat ang matinding kalungkutan kasunod ng ulan ng dugo. Ang tila katapusan ng mundo na tanawin ay nakagulat sa halos lahat ng mga alagad ng buong Primordial Sacred Land. Napasinghap sila at nagsalita, "Tingnan ninyo ang pagbagsak ng mundo. May naglalaban ba?" Sa harap ng ganitong kalakas na aura bilang isang antas siyam na Royal Paragon, mararamdaman ang tunay na kahulugan ng pagiging maliit. May mali, bakit umuulan ng dugo? Nararamdaman ko ang kalungkutan ng mundo. Maaari bang tanda ito ng pagbagsak ng isang napakalakas na tao? Ano ba talaga ang nangyari? Kumpara sa pagkagulat ng mga alagad, si Daryl na isang semi-immortal ay sandaling natahimik bago bumantong hininga ng malalim at sinabi na, hindi nakinig si Hora at si Adrian mismo ang kumilos. Isa itong labanan ng mga semi-immortal. Noong sila ay naglalaro ng chess sa bakuran, sinubukan ni Daryl na kumbansihin si Hora na huwag masyadong damdamin ang pagkawalan ni Thumos at Sachin. Bukod pa rito, hindi pa lubos na gumagaling ang mga sugat ni Hora, kaya mas mababa ang kanyang lakas kaysa sa kanyang rurok. Ngunit si Hora, na ikinagulat ni Daryl, ay agad na nagtungo sa North Sea. Dahil sa kanyang mainitan na ugali, kulang siya sa pasensya at masyado siyang matigas ang ulo upang maghintay kahit isang buwan. Nang lumitaw ang kakaibang pangyayari at ang ulan ng dugo, naniwala si Daryl na si Hora ang bumagsak. Nakipaglaban na si Daryl kay Adrian, at ang antas tatlong banal na sandata na taglay ni Adrian ay napakalakas kaya hindi siya basta-basta mangangahas na labanan ito kung hindi tiyak ang magiging resulta. Iyan ang napapala ng pagiging matigas ang ulo. Sabi ni Daryl bago pumikit at ipinagpatuloy ang kanyang pagninilay para sa paggaling. Sa ibang lugar, sa isa sa mga bulwagan ng Primordial Sacred Land, tiningnan ni Baldwin ang malungkot na kapaligiran at nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkabigla. Paano ito nangyari? Napatay ba si Hora? Nakipaglaban na si Baldwin kay Hora kaya pamilyar siya sa aura nito. Sa sandaling iyon, tila nagluluksa ang mundo habang ang ulan ng dugo ay bumabasa sa lupa. Nararamdaman niya ang pagkapawi ng aura ni Hora mula sa mundo na parang kandilang nauupos. Isang napakalaking pagkabigla para kay Baldwin na ang isang marangal na semi-immortal tulad ni Hora ay namatay. Matapos ang ilang sandali ng pagkagulat, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Sandali siyang nagkalkula at bumulong sa sarili na, isang magandang pagkakataon. Ang paglamon sa isa pang semi-immortal at pagsipsip ng enerhiya ng dugo sa 7-star energy gathering formation ay sapat na upang mabuksan ang aking tunay na katawan. Nang sumagi ang kaisipang iyon sa isipan ni Baldwin,
Ang itim na enerhiyang bumabalot sa kanya ay agad na sumiklab palabas ng kanyang katawan, na tuluyang binalot siya at inilipad palayo sa isang iglap. Samantala, sa East Plain, may nakatayong isang banal na bundok na umaabot hanggang sa ulap at nabuo mula sa mga batong may kakaibang kulay. Doon, umaawit ang mga ibon at nagpapahinga ang mga unggoy. Sa tuktok ng bundok ay makikita ang napakaraming liwanag at malawak na enerhiya. Maituturing itong parang isang langit sa lupa, isang paraisong walang kapantay. Iyon ang kinaroroonan ng Darklight Sacred Land. Sa loob ng kanilang cave heaven, isang matandang lalaki ang nagmumuni-muni sa dagat ng ulap. Nakasuot siya ng kasuotang solar at lunar na may taglay na napakaraming manifestasyon ng mga batas. Hindi nagtagal, napaisip siya ng malalim nang magising siya dahil sa madidilim na ulap na bumalat sa kalangitan, at sa eksena ng pag-ulan ng dugo. May isang semi-immortal ang bumagsak, bulong niya. Sa sumunod na sandali, napakaraming batas ng liwanag ang nagsama-sama sa kanyang paningin. Tumangala siya sa kawalan, at ang kanyang tingin ay tumagos sa kalayuan hanggang marating nito ang hangganan ng North Sea. Matapos makita ang eksena sa larangan ng digmaan sa North Sea, kinailangan niyang pigilan ang takot sa kanyang puso habang bumubulong. Ngayon na naglaban na ang mga semi-immortal, malinaw na lumalawak ang digmaan. Hindi na makakaiwas ang Darklight Sacred Land ng matagal. Panahon na para maghanap kami ng kakampi. Pagkatapos magsalita ng matandang iyon, lumabas siya sa kanyang lihim na tirahan at dumiretso sa pasukan ng Darklight Sacred Land. Samantala, sa Floating Light Sacred Land sa Midland, may isang bundok na mataas na umaabot sa ulap at nababalutan ng napakalakas na liwanag. Doon, tila nagkalat ang mga bituin sa kalangitan, at ang makakapal na liwanag ay nagpapaliwanag sa nagkakalat na hamog. Ang mga puno, kawayan, at iba't ibang kakaibang halaman ay bumabalot sa lupain. Lumilipad ang mga tagak sa himpapawid, at ang kanilang mga huni ay umaalingaw-ngaw habang mar-angle silang lumilipad. Sa likod bahay ng isang pavilion sa bundok na iyon, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng lilang kasuotan ang tahimik na umiinom ng espiritual na tsaa. Bigla, kumislap ang kidlat sa kalangitan na nagdulot ng pagyanig ng napakaraming batas. Isang matinding lungkot ang unti-unting bumalot, na tila pinapabigat ang isipan ng lahat. Ang kakaibang pangyayaring iyon ay nagpakita sa takot sa lalaki. Nang inig ang kanyang anit at tumingala siya sa langit ng may pangamba. May isang semi-immortal na namatay. Paano ito nangyari, sabi niya? Bilang semi-immortal ng Floating Light Sacred Land, alam ng lalaking si Naden Colbert na nagsimula na ang gininto ang panahon ng Blue Realm. Sa loob lamang ng isang taon, sunod-sunod na bumagsak ang mga semi-immortal. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magduda si Naden sa kanyang sarili dahil naramdaman niya ang isang panganib na mas mabigat kaysa sa lahat ng gininto ang panahong kanyang naranasan. Ang mga kalamidad ay palaging bahagi ng mundo, ngunit kahit ang pinakamalalaking sakuna na naranasan niya noon ay hindi kailanman naging kasing lakas ng ngayon. Si Naden, na nabuhay ng 30,000 taon, ay napabuntong hininga na lamang. Dumarating na ang mga demonyo. Iniisip ko kung ilan sa mga banal na lupain ang makakaligtas. Malaking bahagi ng Blue Realm ang nabigla sa balita ng pagbagsak ni Hora. Maraming semi-immortal ang naging mas maingat dahil dito. Si Severin naman ay walang kaalam-alam sa mga pangyayari. Naramdaman na ni Severin na lalala ang sitwasyon nang makita niyang balak ni Hora na pasabugan ang sarili. Agad siyang sumugod papunta sa kanyang mga asawa at pinrotektahan sila sa loob ng summon airship. Kahit ganoon, ang nakakatakot na shockwave ay malubhang nakasugat pa rin kay Severin. Ang kanyang buong katawan ay duguan, at ang kanyang dibdib ay halos mapunit. Hindi na niya kinaya at tuluyang bumagsak mula sa ulap. Severin, sigaw ni Dayan at ng iba pang mga babae habang agad silang tumakbo papunta sa kanya. Kaagad na ginamit ni Dayan ang kanyang enerhiya upang suportahan siya bago pa siya tuluyang bumagsak sa lupa. Makikita sa kanilang mga mukha ang matinding pag-aalala habang tinitingnan nila ang duguan at halos wasak na si Severin. Ang pagpapasabog ni Hora sa sarili ay nangyari ng napakabilis at biglaan kaya walang sinuman ang nakapaghanda. Ang puwersa ng pagpapasabog ng isang semi-immortal ay higit pa sa kayang isipin ng kahit sinong level 9 Supreme Paragon.
Winasak nito ang espasyo sa loob ng 5,000 milyang lawak. Kahit ang presensya ni Adrian ay hindi sapat upang mapaglabanan ang napakalakas na shockwave na dulot nito. Sa sandaling iyon, ang kanyang asul na kasuotan ay napunit-punit, at ang kanyang balat ay nasunog at umitim dahil sa naglalagablab na hangin. Nabali ang isa niyang braso, at ang puting buto ay lumusot sa laman at dugo. Kung ihahambing sa kanyang dating lakas bilang isang makapangyarihang semi-immortal, ang kanyang aura ay halos bumagsak hanggang sa antas ng Level 9 Supreme Paragon. Pinunasan ni Adrian ang dugo sa kanyang labi at lumingon upang tingnan ang bumagsak na si Severin. Agad siyang nag-ipon ng lakas at lumapit. Nang makita niyang ganoon kalubha ang pinsala ni Severin, naramdaman niyang ang natitirang buhay nito ay parang sindi ng kandilang madaling mapatay ng malakas na hangin. "Ayos ka lang ba, Severin?" tanong ni Adrian na may pag-aalala. Nasagap si Severin sa tamang oras ni Diane at sumagot siya ng pabiro. "Ayos lang, hindi pa ako patay." Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang banal na pandama upang suriin ang kanyang mga sugat, ngunit hindi maganda ang kanyang natuklasan. Halos kalahati ng kanyang 2 trilyong mini-universe ang nawasak, at ni hindi umabot sa 1/10 ang natitirang enerhiya. Ang kanyang panloob na mundo na lumaki na sa 100,000 milya ay tila isang lupain na winasak ng lindol. Napakaraming patay at sugatang nilalang. Bukod pa roon, panloob pa lamang iyon. Mas malala pa ang panlabas na sugat. Napansin ni Severin na ang pinakamalalim niyang sugat ay umaabot ng 2 pulgada ang lalim, at ang mga buto sa kanyang dibdib ay wasak na. Para siyang sirang manika na pinunit at saka muling tinahi. Sa kanyang kalagayan, napagtanto niyang muntik na siyang mapahamak ng tuluyan. Sa kabutihang palad, hinarang ni Adrian ang karamihan sa shockwave ng pagsabog. Kung siya ang tumanggap ng buong lakas nito, siguradong tuluyan na siyang naglaho. Posible ring lumabas ang kanyang solar spirit sa kanyang katawan, ngunit may panganib din na hindi ito makaligtas sa oras. Si Hora ay isang makapangyarihang semi-immortal na nakaperpekto ng 2 sa 3 aspeto ng asensya, enerhiya, at espiritu. Kung hindi siya napilitang gumamit ng pagpasabog sa sarili dahil sa pinagsamang lakas ni Severin at Adrian, marahil isang tunay na immortal lamang ang kayang pumatay sa kanya. Nakakatakot isipin yun para kay Severin. Noon, inakala niyang makakamit niya ang breakthrough sa Level 5 Supreme Paragon at makakaligtas gamit ang kanyang Level 5 na banal na sandatang panangga, ngunit simula pa lamang ng laban ay nasa alanganin na siya. Kung hindi dahil sa Green Emperor's Tower na dumating sa tamang oras upang iligtas siya, baka isa na rin siya sa mga kaluluwang nakulong sa Thousand Soul Flag. Dahil dito, napagtanto ni Severin na napakalaki pa ng agwat sa pagitan niya at ng isang semi-immortal. Sinulyapan ni Severin ang 5,000 milyang lawak ng pagkawasak na dulot ng kamatayan ni Hora. Ang lupa ay bitik-bitik at naglalabas ng magma at iba't ibang elemento, habang ang magulong enerhiya ay umaagos mula sa mga bitik ng wasak na kawalan. Mariin niyang kinuyam ang kanyang kamao at naisip sa sarili na habang buhay akong magiging mahina kung hindi ako magiging immortal. Ito ay isang kaisipang nag-ugat sa matinding pagnanais na magtagumpay. Kalmadong pinigilan ni Severin ang kanyang mga iniisip at tiningnan ang nag-aalalang mukha ng kanyang mga asawa. "Mag-relax kayo, buhay pa ako at malakas pa." Ang kanyang magaan na biro ay nakapagpagaan sa kanilang kalooban, at agad silang napatawa. Napatawa rin si Adrian, at tila nawala ang lungkot sa kanyang mukha. Pagkatapos, pinagsabihan niya si Severin. "May gana ka pang magbiro ah." Ibinalik niya ang Loren Divine Blade kay Severin at nagpadala ng enerhiya na may halong lakas ng buhay papasok sa katawan nito. Sa isang iglap, naramdaman ni Severin ang enerhiya na pumasok sa kanyang katawan, at unti-unting nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa sobrang tuwa, agad siyang kumuha ng ilang healing pills mula sa kanyang storage ring at kinain ang mga iyon. Ang mga pill ay naging purong alchemical na lakas na dam alloy sa kanyang buong katawan at mabilis na pinagaling ang kanyang malalalim na sugat na kitang-kita sa mata. Kasabay nito, ginamit din niya ang natitira niyang batas ng paglikha sa kanyang panloob na mundo upang ayusin ang kanyang katawan. Ang kapangyarihang ito ng paglikha ay itinuturing na pinagmulan ng asensya ng buhay sa buong mundo. Habang dumadaloy ang batas na iyon, unti-unting bumalik si Severin sa kanyang dating kalagayan.
Hindi pa umabot ng ilang segundo ay naghilom at nagbalat na ang kanyang mga sugat. Ang enerhiya at dugo na dumadaloy mula sa kanyang sentro ng lakas ay muling nagpasigla sa kanyang buong katawan, inayos ang kanyang mga nasirang meridian, at inayos ang kanyang cellular na anaburst. Sa panlabas, tila nababalutan si Severin ng pulang baluti ng dugo, at may usok pang lumalabas mula sa kanyang katawan. Ang dati niyang mahinang aura ay unti-unting naging matatag at muling lumakas. Nang makita ng kanyang mga asawa na gumagaling na siya, agad silang naglatag ng isang pormasyon upang protektahan siya. Dahil dito, nakahinga ng maluwag si Adrian nang makita ang mabilis na paggaling ni Severin. Mabilis nang nakakabawi si Severin sa tulong ng batas ng paglikha. Habang balak niyang ayusin ang lahat ng sabay-sabay, naramdaman niya ang pagbabago sa Green Emperor's Tower. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa kayamanang lumulutang sa hindi kalayuan. Ito ay nababalutan ng dugo at asensya ni Hora, at bilang isang tunay na immortal na sandata, nanatili itong buo kahit sa kabila ng malakas na shockwave mula sa pagsabog ni Hora. Napansin ni Severin na tila lihim na sinisipsip ng tore ang dugo at asensya ni Hora. Ang pundasyon ng isang practitioner ay dugo at asensya, at ang sa isang semi-immortal ay tiyak na naglalaman ng kanilang pag-unawa sa mga batas. Habang nagpapatuloy ang pagsipsip, malinaw niyang naramdaman na may mahinang kaluluwa sa loob ng tore na tila nagising. Nang maramdaman niyang may mangyayaring kakaiba, agad niya itong ipinatawag pabalik at inilagay sa kanyang panloob na mundo. Kung sakaling magising ang isang kaluluwa mula sa Green Emperor's Tower, mas kumpiyansa siyang mapipigilan ito kung nasa loob iyon ng kanyang panloob na mundo. Seryoso ang kanyang mukha at umaasa lamang siya na nagkakamali siya. Ngunit isang daanan sa espasyo ang biglang lumitaw habang naibalik na niya ang tore. Naging alerto si Adrian at naghanda laban sa isang malakas na kalaban. Buhay ka pa, bulalas ng figurang lumabas mula sa kawalan. Nakasuot ito ng maliwanag na dilaw na kasuotan at may bahagyang itim na enerhiya na bumabalot dito, at tila nagulat siya nang makita si Severin na buhay pa. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Baldwin, ang pinuno ng Primordial Sacred Land, at ang clone ni Anstora na nakasilyo sa lupang ninuno. Pumunta si Baldwin doon upang lamunin ang dugo at asensya ni Hora, ngunit labis siyang nadismaya nang malaman niyang nagpasabog si Hora sa sarili at walang naiwan ni katiting na dugo o asensya. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakbay sa daanan ng espasyo upang humanap ng ibang pagkakataon, at iyon ang nagdala sa kanya kina Adrian at Severin. Kabanata 2815. Tahimik na minura ni Baldwin ang kanyang sarili. Noong una, inakala niyang mag-iiwan ng napakaraming dugo at asensya ang pagpapasabog ni Horace sa sarili. Kung magtatagumpay siyang masipsap ang mga iyon, makakalaya siya mula sa pagkakaselyo. Ngunit hindi nangyari ang inaasahan niya, dahil halos naglaho ang lahat ng dugo at asensya ni Horace matapos ang pagsabog. Sa isang iglap, nagbago si Baldwin ng plano at umasa na mamamatay sina Severin at ang iba o kaya'y malubhang masasaktan kung makaligtas man sila. Balak niyang tapusin sila ng palihim, dahil kung magtatagumpay siyang lamunin ng isang semi-immortal tulad ni Adrian, malapit na niyang makamit ang kalayaan. Ngunit nagulat si Baldwin nang hindi lamang nakaligtas si Adrian, kundi bahagya lamang ang naging pinsala nito. Nakaramdam siya ng malamig na kilabot sa kanyang likod nang lumabas siya mula sa kawalan at napagtantong tila siya mismo ang pumasok sa patibong ng isang napakalakas na kalaban. Isang panauhin mula sa Primordial Sacred Land, malamig na pahayag ni Adrian, habang nakatitig kay Baldwin at inilabas ang kanyang level 3 na banal na sandatang panangga ang Emerald Blade. Ang aura na nagmumula sa sandatang iyon ay bumalot kay Baldwin at halos maparalisa siya sa takot. Kahit na ginamit ni Baldwin ang Rules of Celestial Demons upang lumikha ng isang clone, ang kapangyarihan nito ay umabot lamang sa antas ng level 9 Supreme Paragon. Malaki pa rin ang agwat nito kumpara sa isang semi-immortal. Sa kabila ng kasalukuyang mga sugat ni Adrian, hindi matiyak ni Baldwin kung ano ang maaaring gawin nito kung mapipilitan itong lumaban. Hindi siya nang ahas na magsugal. Maingat niyang ipinadala ang clone na iyon upang mag-ipon ng dugo at enerhiya para sa kanyang tunay na katawan at upang masira ang selyo, hindi para makipaglaban sa buhay at kamatayan. Maingat na tumingin si Baldwin kay Adrian, na ang ngiti ay tila bahagyang nagpagan sa tensyon sa paligid.
Malakas ka pa rin gaya ng dati, Adrian. Ang pagtapos mo kay Hora ay kahanga-hanga. Ipinahiwatig ng mga salitang iyon kay Adrian na wala sa intensyon ni Baldwin ang maghiginti, kaya nakahinga siya ng bahagya. Gayunpaman, mababa pa rin ang tingin niya sa kanilang banal na lupain dahil sa pakikipagsabuatan nito sa mga demonyo. Nanatili siyang alerto kahit medyo kumalma na siya kumpara kanina. Lumabas ka ba mula sa sekta para kumpirmahin ang aking kamatayan na siguradong inaasahan mong makita? Matalim na sagot ni Adrian. Ngumiti si Baldwin upang pakalmihin ang sitwasyon matapos niyang maramdaman ang bahagyang pagkapuot sa tono ni Adrian. Sinabi niyang naramdaman ko lamang ang pagkamatay ni Hora at nais ko itong tiyakin sa sarili ko. Ngunit hindi naniwala si Adrian sa simpleng paliwanag ni Baldwin. Magbibitaw pa sana siya ng panibagong patutsada nang biglang umugang ang isang malakas na tinig sa buong lugar. Adrian, magbabayad ka sa buhay mo para sa pagkamatay ni Hora. Ang malakas na tinig ay yumanig sa langit at lupa, at maging ang oras at espasyo ay tila nabasag at gumuho. Di nagtagal, lumitaw si Gren mula sa kawalan. Nababalutan ng nakakatakot na banal na liwanag ng mga batas at ningning ng pagiging semi-immortal. Para siyang isang masamang Diyos na lumabas mula sa kailaliman ng kaguluhan. Si Gren at Hora ay parehong makapangyarihang demonyo at malapit na magkaibigan. Sila ay parang magkaribal na may iisang layunin kung sino ang unang magiging immortal sa ginintoang panahon. Ang pangyayaring nagdulot ng pagpapasabog ni Hora sa sarili ay gamulat sa maraming semi-immortal sa Blue Realm. Walang sino man ang umasa na kahit ang isang semi-immortal ay maaaring mamatay sa ganitong labanan. Bagamat magkaibigan sila, alam ni Gren na ito ang pinakamainam na pagkakataon upang alisin si Adrian. Malinaw ang layunin ng mga demonyo makakuha ng mas maraming yaman at lamunin ang mas maraming dugo. Ang kanilang pakikipagtulungan sa Primordial Sacred Land ay isa lamang panlabas na anyo na nakabatay sa masamang hangarin. Kahit ang clone ng ninunong Diyos ni Baldwin ay itinuturing lamang na kopya ng tunay na anyo. Noong nakaraan, ginamit ng Green Emperor ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang kanyang mga kalaban kahit ang mga iyon ay umabot na sa pagiging immortal. Nang marinig ni Gren ang tungkol sa pagkamatay ni Hora, agad siyang sumugod. Lumabas siya mula sa kawalan at itinaas ang kanyang kamay upang atakihin si Adrian. Ang biglaang tensyon sa larangan ay nagbalik ng focus kay Severin kahit siya ay nagpapagaling pa. Ang kanyang guro na si Adrian ay nanghina dahil sa epekto ng pagsabog ni Hora at hindi na kasing lakas ng dati. Ang isa pang pagkakamali ay maaaring magdulot ng kapahamakan lalo na at may isang level 9 Supreme Paragon tulad ni Baldwin na nagmamasid lamang sa gilid. Bumigat ang pakiramdam ni Severin sa realisasyong iyon. Naghanda siya, hawak ang Loren Divine Blade at ang Green Emperor's Tower, at handang isakripisyo ang sarili kung kinakailangan upang pabagsakin ang kanyang mga kalaban. Handa nang umatake si Gren nang walang emosyon na kinagat ni Adrian ang kanyang dila at ibinuga ang dugo sa Emerald Blade na hawak niya. Sa isang iglap, naglabas ang espada ng napakalakas at maringal na sword beam na pumutol sa napakaraming batas. Hindi ako natatakot sa iyo, malamig na tingin ni Adrian kay Gren. Humakbang siya pasulong at ang kanyang anyo ay nagningning ng malamig na banal na liwanag. Habang papalapit ang isang napakalaking labanan, muling umalangaw ang isang malakas na tinig. Huwag mong susubukang galawin si Adrian. Si Jackson, ang Grand Priest ng mga barbaro, ay lumabas mula sa kawalan. Ang kanyang aura bilang semi-immortal ay umalon sa kawalan habang pamwesto siya sa harap ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay naging malamig habang tinitingnan sina Gren at Baldwin sa malayo. Mula nang umalis siya sa North Sea, ginamit ni Jackson ang kanyang banal na pandama upang bantayan ang mga pagbabago sa larangan ng digmaan. Noong una ay natuwa siya nang malaman na si Hora ang bumagsak at hindi si Adrian, ngunit agad itong napalitan ng pag-aalala nang maramdaman niya ang presensya ni Baldwin at Gren. Mabilis niyang binuksan ang kawalan upang pumunta kay Adrian, dahil sila ay magkaalyado at nararapat lamang na tulungan ng isang kasamahan sa oras ng pangangailangan. Malaki ang naitulong ni Severin sa mga barbaro sa krisis sa North Sea. Kung wala iyon, mapipilitan si Jackson na kumilos at maaaring siya pa ang magsimula ng isang malawakang labanan ng mga semi-immortal. Kaya nararapat lamang na suklian niya ang kabutihang iyon.
Salamat Jackson, nakahingang maluwag si Adrian sa pagdating nito dahil hindi na niya kailangang harapin mag-isa ang sitwasyon. Samantala, ang dating matapang na mukha ni Gren ay napalitan ng mabigat at madilim na ekspresyon, at ganoon din ang naging anyo ni Baldwin. Pinaikit ni Gren ang kanyang mga mata at malamig na tumingin kay Jackson. Sigurado ka bang gusto mong makialam dito? Ang ngiti ni Jackson ay kasing lamig ng kanyang determinasyon. Hindi ko pahihintulutan ng mga demonyo tulad ninyo at karangalan kung akuan ang pasanin ni Adrian. Habang nagtatapat ang mga semi-immortal mula sa magkalabang panig, lalong tumindi ang tensyon sa paligid. Si Baldwin naman ay nanatiling kalmado. Nang makita niya ang pagdating ni Jackson, agad niyang isinantabi ang plano ng palihim na pag-atake at sinenyasan si Gren. Umatras na tayo, walang magandang ay dudulot ang laban na ito. Ang pagdating ni Jackson ay sumira sa plano ni Gren, at bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang sinabi ni Baldwin. Desidido si Jackson na protektahan sina Adrian at Severin kahit ano pa ang mangyari. Ang presensya ng dalawang semi-immortal ay lalo lamang nagpalakas ng pag-iingat ni Gren. Sa kanyang panig, si Baldwin lamang ang kanyang kakampi, dahil wala si Daryl at pinili nitong manatili sa lihim na lugar ng Primordial Sacred Land upang pagalingin ang kanyang mga sugat at ayusin ang nasirang pundasyon sa Eastern Sea. Bukod pa rito, kahit na si Baldwin ay isang clone ni Anstora, ang kanyang lakas ay hindi umabot sa antas ng isang semi-immortal at mas mababa pa kumpara sa isang level 9 Supreme Paragon. Maliban na lamang kung balak ni Gren na sumabak sa laban ng dalawa laban sa isa, ang padalos-dalos na pagsisimula ng digmaan ay lalo lamang magpapahirap sa kanilang pagtakas. Bagamat labis na nalungkot at nagalit si Gren sa pagkamatay ni Hora, hindi pa ito sapat upang tuluyang magliyab ang kanyang paghihiganti. Ang pagkilala sa sariling limitasyon ay tanda ng karunungan. Bukod dito, ang sinabi ni Gren tungkol sa paghihiganti ay isa lamang panlabas na salita. Ang kanyang tunay na layunin ay samantalahin ang pagkapagod nina Adrian at Severin matapos ang labanan upang tuluyan silang mapatay. Nang mawala ang pagkakataon, hindi nagagawa si Gren ng isang hangal na hakbang tulad ng pagharap sa dalawang semi-immortal. Malamig siyang tumingin kay Adrian at sumingot. Sinwerte ka lang sa pagkakataong ito. Pagkatapos, tumingin siya kay Severin na mapatla ang mukha. Ayon sa pagsusuri ni Gren, napakabilis ng pag-angat ni Severin sa kapangyarihan, higit pa sa sinuman sa Blue Realm. Nakahanap ang bagong henerasyon ng isang walang kapantay na henyo sa kanya, at maging ang mga veteranong Supreme Paragon ay bumagsak sa kanyang lakas. Kung pababayaan siyang lumago, maaari siyang maging isa pang tulad ni Adrian sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, umatras si Gren na may matigas na ekspresyon ng harapin ang mabibigat na titig nina Adrian at Jackson. Bago siya tuluyang umalis, sinulyapan ni Baldwin si Severin na nagpapagaling at dinilaan ang kanyang labi bago bamulong sa sarili. Sayang, dapat ay kinain ko na siya noon o kaya ipinadala kay Daryl upang gawing sisidlan ng muling pagsilang sa lupain ng ninuno. Kahit si Baldwin, bilang clone ni Anstora at isang sinaunang nilalang mula pa sa panahon ng Green Emperor, daan-daang libong taon na ang nakalipas, ay marami nang nasaksihan, ngunit ang potensyal ni Severin ay nagdulot sa kanya ng pagkagulat at pag-aalala. Sa tagal ng kanyang buhay, wala pa siyang nakitang pangalawang henyo na katulad ng Green Emperor, ngunit ang presensya ni Severin ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkaapurahan na nagpapaalala sa kanya sa Green Emperor. Labag man sa kanyang kalooban, kinilala niyang nagkamali siya. Wala nang saysay ang pagsisisi sa nakaraan, kaya't sinulyapan niya si Severin sa huling pagkakataon bago tuluyang nawala sa kalangitan. Sa larangan ng digmaan, mahigpit na hinawakan ni Adrian ang Emerald Blade habang nagliliwanag ito ng banal na enerhiya at napakaraming batas. Nakahinga siya ng maluwag nang umatras sina Gren at Baldwin. Tumayo siya sa tabi ni Jackson na may seryosong mukha habang umiikot ang kanyang enerhiya sa paligid. Sa pag-urong ni Gren at Baldwin, naiwasan ang isang malaking labanan. Hindi natatakot si Jackson sa laban, ngunit hindi siya maaaring magsugal sakaling may iba pang nagtatago upang samantalahin ang kahinaan pagkatapos ng sagupaan. Pinahupo niya ang kanyang aura at mabilis na lumapit kay Adrian. "Nasugatan ka ba?" tanong niya na may pag-aalala. Ikinaway ni Adrian ang kanyang kamay at umiling.
Ayos lang ako, nagpapasalamat ako na dumating ka sa tamang oras upang tulungan akong harapin ang kalaban. Pagkatapos, buong galang siyang yumuko kay Jackson bilang taos-pusong pasasalamat. Kung hindi dumating si Jackson sa oras, maaaring iba ang naging resulta ng labanan. Huwag mo nang banggitin pa, kaibigan. Ihahatid kita pabalik sa Midland. Ayaw nating samantalahin ni Gren at ng kanyang mga kasamahan ang pagkakataon upang gumanti matapos akong umalis, sabi ni Jackson habang kinikilala ang kahalagahan ng sandaling iyon. Ang pagtulong kay Adrian na makabalik ng ligtas ay tila maliit na bagay kumpara sa kabayanihan ni Severin sa pagliligtas sa North Sea mula sa panganib. Tumango si Adrian. Mabilis na lumabas si Severin mula sa kanyang pagmumuni-muni matapos marinig iyon. Karamihan sa kanyang mga sugat ay naghilom na matapos ang maikling panahon ng pagninilay. Bagamat may naiwan pa ring mga pangit na peklat sa kanyang katawan, mga panlabas na anyo lamang ang mga iyon at hindi tunay na problema. Gayunpaman nananatiling malubha ang kanyang mga panloob na pinsala dahil ang kanyang panloob na mundo ay nasa wasak na kalagayan at ang kanyang mga cell universe ay lumiit. Pati ang kanyang espiritual na enerhiya ay nabawasan sa maliit na bahagi ng dating lakas, at ang kanyang kabuoang lakas sa pakikipaglaban ay bumaba sa mas mababa sa 20% kumpara noong nasa rurok siya. Hindi lamang iyon ang bumabagabag kay Severin. Ang Green Emperor's Tower na pinuno ng Asensya at dugo ni Hora ang semi-immortal ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanya. Kahit inilagay na niya ang tore sa kanyang panloob na mundo, may isang nakakabahalang aura ang patuloy na lumalabas dito at tila nagiging hindi mapakali. Para itong isang bagay na malapit ng magising. Ang takot sa hindi inaasahan ay nagdulot kay Severin ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagkaapurahan. Tumayo siya at agad na sumakay sa summon airship. Samantala sina Dayan at ang iba pang mga babae ay ginamit ang kanilang enerhiya upang kontrolin ang treasure ship at itinuro ito papunta kina Adrian at sa iba pa. Di nagtagal sumama sina Adrian at Jackson sa kanya sa sasakyang iyon. Is Severin's injury serious? Tanong ni Jackson na may bahagyang kunot ng noo habang napapansin ang magulong anyo ni Severin. Malaki ang ipinagkaiba nito kumpara sa kanilang pagkikita kalahating buwan na ang nakalipas sa North Sea. Ang aura ni Severin ay tila hamina at ang malubhang pinsalang tinamo ay maaaring nakaapekto sa kanyang pundasyon. Bahagyang ngumiti si Severin. Thank you for your concern. Ang aking panlabas na mga sugat ay gumaling na, ngunit kailangan kong bumalik sa Sacred Land upang alagaan ang aking mga panloob na pinsala at tiyakin na nananatiling matatag ang aking pundasyon. Pagkarinig nito, kumuha si Jackson ng isang tableta na puno ng lumaragasang mga batas. Ito ay isang 9th grade life-creating pill, isang napakalakas na gamot na ginawa ng aming tribo matapos naming matagpuan ang Tri-Light Divine Water. Lumaki ang mga mata ni Severin sa pagkagulat at pasasalamat. Ang Tri-Light Divine Water ay tinawag sa ganitong pangalan, dahil binubuo ito ng liwanag ng araw, liwanag ng buwan at liwanag ng bituin. Ang liwanag ng araw ay sumisira sa asensya ng dugo at pisikal na anyo. Ang liwanag ng buwan ay sumisira sa primordial spirit at kaluluwa. Ang liwanag ng bituin ay sumisira sa tunay na asensya ng enerhiya. Kapag pinagsama ang tatlo, nagkakaroon ito ng napakalakas na kakayahang magpagaling at kayang buhayin ng halos patay na. Dahil sa likas nitong katangian, nabubuo lamang ito sa malawak na kalangitan. Kahit ganoon, hindi ito madaling matagpuan. Kahit ang isang semi-immortal ay kailangang gumamit ng napakaraming enerhiya upang makuha ito, kaya ito ay itinuturing na napakahalagang kayamanan ng mga Sacred Land. Halos kasing halaga ito ng isang protective divine weapon. Ang mga protective divine weapon ay mga bagay na kailangang gamitin ng isang practitioner. Ngunit ang Tri-Light Divine Water ay kayang ibalik ang pundasyon ng isang level 9 Supreme Paragon. Tinanggap ni Severin ang tableta at ipinahayag ang kanyang taos-pusong pasasalamat. Thank you for your kindness. Tumango si Jackson, na itinaas ang kanyang kamay at nagbukas ng isang special passage upang igiya ang treasure ship. Sa pag-escort ng dalawang semi-immortal sa airship, agad itong umalis at iniwan ang wasak na larangan ng labanan na wala ng buhay. Ang pagpasabog sa sarili ni Hora ay nagdulot ng pagkasira sa buong hangganan ng North Sea at Midland, na naging isang ipinagbabawal na lupain ito.
Maaaring abutin ng 10,000 taon bago muling magkaroon ng buhay ang tuyong lupa nito. Pagkarating sa Grundy 1 Sacred Land, bumalik si Severin sa Cave Paradise sa loob ng Enchanted Peak at umupo ng naka-cross-leg sa kanyang enlightenment mat. Nakapaligid sa kanya ang siksik na espiritual na enerhiya na sumisipsip sa asensya ng langit at lupa na parang isang sakam na black hole. Isang gabi ang lumipas mula nang sila ay makabalik na inihatid ni Jackson upang matiyak ang ligtas na pagdating. Sa kanyang pagbabalik, ang malubhang kalagayan ni Severin ay ikinagulat ni Amethyst, na halos isipin na tuluyan na siyang mawawala matapos makita ang kalagayan ni Severin at Adrian. Nang malaman niyang ayos lamang silang lahat, nakahinga ng maluwag si Amethyst at agad na kumuha ng ilang tableta mula sa kaban ng sekta at ibinigay kay Severin. Pagkatapos ay nagpaalam si Jackson at agad na umalis matapos matupad ang kanyang tungkulin na ihatid ng ligtas sina Severin at Adrian pabalik sa Sacred Land. Halos gumaling na ang mga sugat ni Severin matapos ang isang buong gabi ng pagmumuni-muni. Matapos ang mabagal at mahinahong paghinga palabas, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang kislap ng liwanag ang nagningning sa kanyang mga mata na tila mga bituin sa kalawakan. Kinuha ni Severin ang tableta na ibinigay ni Jackson at nilunok ito sa isang iglap. Kaagad ang pinakadalisay na asensya ng buhay ay kumalat sa kanyang mga laman at buto, habang ang kanyang nanghihinang mga cell universe ay muling nabuhay matapos sipsipin ang lahat ng asensyang iyon ng sabik. Ang napakalawak na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay agad na nag-ayos sa kanyang mga wasak na selula at unti-unting ibinalik ang aura ni Severin. 1,000,000 sa kanyang mga cell universe ang unang nabuhay, pagkatapos ay 10,000,000, pagkatapos ay 100,000,000, at unti-unting lumapit sa 1,000,000,000. Sa loob lamang ng ilang araw, ganap na nabuhay muli ang kanyang mga lumiit na cell universe na muling napuno ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat selula ay kumikislap sa maliwanag na liwanag habang ang mga kataas-taasang batas ay nagbago at naging mga banal na kadena ng kaayusan na nakasabit sa ibabaw ng kanyang ulo. Kabanata 2820. Tila naramdaman ni Severin na may nalalapit na paggising sa kanyang loob. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang solar spirit upang magsiyasat ngunit agad niyang napagtanto na ang Green Emperor's Tower, bagamat nasa ilalim ng kanyang kontrol ay hinaharangan ang kanyang pagtatangkang silipin ang loob. Guess I'll just leave it be for now. We'll find out what's in there eventually, bulong ni Severin sa sarili at nagpasya na bawiin ang kanyang solar spirit bago lumabas sa kanyang panloob na mundo. 10 araw ng pag-iisa ay sapat na upang maghilam ang humigit kumulang 70 hanggang 80% ng kanyang panloob na pinsala at ang natitira ay maliliit na sugat na kusang mawawala sa paglipas ng panahon. Habang naghahanda si Severin na umalis, biglang may malakas na pagbagso ng banal na enerhiya ang kanyang naramdaman. Ang Green Emperor's Tower ay sumabog sa maliwanag na berdeng liwanag at naglabas ng enerhiya ng isang sinaunang kaluluwa. Ano ito? Bulalas ni Severin sa pagkabigla. Hindi niya kailanman naisip na may ganitong kaluluwa sa loob ng tore. Ang napagtanto niyang iyon ay nagpadala ng panginginig sa kanyang gulugod at pinagpawisan ang kanyang noo. Unti-unting sumingit ang takot habang sinusubukan niyang unawain ang nangyayari. Iniisip niya kung gaano katagal nang natutulog ang kaluluwang iyon, lalo na at dinala niya ang tore sa Cave Paradise ng Sacred Land. Kung hindi dahil sa pag-activate nito mula sa pagsipsip ng dugo at asensya ng semi-immortal, maaaring nanatili itong nakatago magpakailanman. Lalo siyang kinilabutan sa isiping iyon. Hindi siya mapalagay dahil hindi niya alam kung kaibigan o kaaway ang kaluluwa, at nagpakita pa ito sa napakahalagang sandali. Ang tanging nagpapagaan ng kanyang loob ay natuklasan niya ito ng maaga. Habang naguguluhan si Severin, may isang tinig na umalangaw sa kanyang isipan. Do not be alarmed, child, I am but a remnant of my former self. Naramdaman ni Severin na ang kanyang solar spirit ay hinila patungo sa Green Emperor's Tower laban sa kanyang kalooban. Dumaan ito sa mga antas ng tore hanggang makarating sa isang nakatagong silid. Ang silid ay maliwanag na kumikislap at napapalibutan ng mga kosmikong batas. Ang magulong enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kulay lila na hamog, at ang mga gintong lotus ay umuusbong mula sa lupa.
Isang parang palasyong nilalang ang lumulutang sa kalangitan na naglalabas ng gintong liwanag, habang ang mga immortal at banal na general ay nakatayo na nagbabantay ng taimtim. Sa gitna ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng berdeng kasuotan. Ang kanyang damit ay tila hinabi mula sa kapangyarihan ng mga batas na hinaluan ng asensya ng paglikha, pagkawasak at mismong oras. Nasaksihan ni Severin ang pagdaloy ng panahon sa paligid nito, na nagpapakita ng mga sulyap sa paghihirap ng mga tao sa sinaunang digmaan ng mga tribo, pagpatay sa mga halimaw at ang pinakaunang pagsilang ng sibilisasyon. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Severin ay ang maliit na tore na hawak ng matandang lalaki. Tahimik itong nakatayo, hawak ang tore sa isang kamay habang ang isa ay nasa likod. Ang gintong liwanag ay bumabalot sa kanya at sa loob nito ay umiikot ang isang maliit na gintong dragon na may 5 kuko. Narinig ni Severin ang mahihinang panalangin mula sa dragon. "We the ancient sages of rule beseech the Green Emperor to vanquish the Eastern Sea Devils. We the ancient sages of Comer implore the Green Emperor to kill the demonic forces."